May mga alaala na hindi natin agad naiintindihan hanggang sa dumating ang panahon na huli na ang lahat. Noong bata pa tayo, akala natin ang mga kamay ni inay ay normal lang. Kamay na humahawak sa atin kapag tayo natatakot. Kamay na gumigising sa atin sa umaga. Kamay na tahimik na nag-aalaga kahit pagod na. Hindi natin alam noon na sa bawat galaw ng kamay na iyon, may sakripisyong hindi natin nakikita. Ngayon, habang tumatagal ang panahon, unti-unti nating nauunawaan ang kamay na minsang humawak sa atin ay hindi lang simpleng kamay ng isang ina. Ito ay kamay na puno ng pagmamahal, pagtitiis at walang hinihinging kapalit. At bago katuluyang dalhin ng gabing ito sa katahimikan, balikan natin ang isang alaala na maaaring matagal mo nang nakalimutan. At ito ang ating kwento ngayon, ang mapagmahal na kamay ni inay. Hindi ko alam kung paano eksaktong magsimula ang lahat, pero ang alam ko lang, lumaki ako sa isang maliit na baryo noong dekada 90. Tahimik ang mga lugar. Sa umaga, tilaok ng manok ang gumigising sa amin. Sa hapon, hangin sa mga puno ng niyog ang humahaplos sa mga bubong ng bahay. At sa gabi, tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa aming munting tahanan. Simple lang ang buhay, walang marangya, walang sobra. Pero para sa akin noon, sapat na ang lahat dahil nandoon si inay. Si inay ang unang mukha na nakita ko tuwing umaga at ang huling tinig naririnig ko bago matulog. Hindi ko siya nakitang nagpapahinga ng matagal, palaging abala, naglalabas sa poso, nagluluto ng simpleng ulam, at inaayos ang aming bahay na gawa sa kahoy. Pero sa lahat ng alaala ko, isa ang hindi ko makalimutan, ang kanyang mga kamay. Magaspang ang kamay ni inay. May mga kalyo, may mga galos, minsan may bakas ng sugat. Noong bata ako, hindi ko iyon pinapansin. Basta ang alam ko, kapag hinawakan niya ako, tahimik ang mundo. Kapag tatawid kami sa maputik na daan papuntang eskwela, mahigpit niya akong inaakay. Parang takot siyang madulas ako. Kapag umuulan at malamig ang hangin, hinahawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Parang sinasabi niyang wala kang dapat ikatakot. At kahit hindi siya madaldal, ramdam ko ang lahat sa bawat hawak niya. Tuwing gabi, bago matulog, hinahaplos niya ang ulo ko. Walang kwento, walang mahabang salita. Tahimik lang. Pero sa bawat galaw ng kanyang kamay, parang sinasabi niya ang lahat ng hindi niya nasasabi sa bibig. Pagod siya, pero nandoon pa rin siya para sa akin. Lumipas ang mga taon, unti-unti akong lumaki. Mas naging malaya, mas naging abala sa mundo ko, mas malayo sa mga dating gawain sa bahay. At unti-unti rin, hindi ko na namamalayang na binitawan ko na pala ang kamay ni inay. Hindi dahil ayaw ko siya, kundi dahil akala ko kaya ko na mag-isa. Hanggang isang araw, napansin ko siya habang nakaupo sa gilid ng bahay. Tahimik lang. Hawak ang sariling mga kamay. At doon ko lang napansin, mas kulubot na pala ang kamay niya. Mas mabagal na ang mga galaw. Mas tahimik na rin siya kaysa dati. Parang bigla akong natauhan. Hindi pala siya habang buhay ganito kalakas. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ako agad nagsalita.
Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, ako naman ang humawak ng mahigpit. Pareho pa rin ang pakiramdam, pero iba na. Mas marupok, mas payapa, at mas may bigat ng taon. Hindi siya nagsalita, ako rin hindi. Pero sa sandaling iyon, parang bumalik lahat ng alaala ng aking kabataan. Ang kamay na gumigising sa akin, ang kamay na humahawak sa takot ko, at ang kamay na hindi bumibitaw kahit pagod na. Ngayon, habang inaalala ko ang lahat ng iyon, naiintindihan ko na hindi pala simpleng kamay lang iyon. Isa pala itong tahimik na sakripisyo, isang walang hinihinging pagmamahal, isang klase ng pag-aaruga na hindi kailanman maibabalik ng buo. Kung sakaling may pagkakataon ka pa, kung nandyan pa si inay sa tabi mo, pakiusap, huwag mong sayangin ang oras. Hawakan mo ang kanyang kamay, damihin mo ito, dahil hindi mo alam kung hanggang kailan mo pa ito mahahawakan. At kung alaala na lamang ito para sa'yo, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan mo ang kamay na minsang bumuo sa kung sino ka ngayon. At hanggang dito na lang ang ating kwento ngayong gabi. At naway, ang alaala ng mapagmahal na kamay ni inay ay maging payapang haplos sa iyong pagtulog. Magandang gabi sa ating lahat.